Check, 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 check! Yoy! Eto kakalabas lang din sa PSP. Pistolero versus Moth. Huwag na natin patagalin to, puta. Gagawin yan, gatasan na natin yan. Puta yan ang yan. Bati muna tayo syempre. R&R, Black Manila, Hype Beat, Real Jokes, Pulo, Anak ng Muntinlupa. Sa mga agrupo ko dito, shoutout. September 21, Vuelta Balentong, magkita-kita tayo. Sa mga gustong umiscore ng ticket, mag-message lang kayo sa FlipTop page or check nyo yung mga post nila dahil may mga pinopost sila doon kung saan makakabili. Yung mga store ng clothing. Hindi po kami nagbebenta ng ticket, kaming mga MC ng FlipTop. Hindi ho namin trabaho yan. Bati muna tayo. Itong comment na to ay galing sa Pistolero versus Nikki. Salamat sa reaction video, Idol. See you sa Vuelta Balentong 11. First time ko na ma-experience manood ng FlipTop live. Wow. Good luck, Idol. Wag mo akong supladuhan, ha? Magpapapicture ako sa'yo from Pangil, Laguna. Shoutout Ato G and happy birthday. Brr, brr. Layo pa ng pinanggalingan mo. Ayun, tawagan mo lang ako kahit wag ka na magsabi ng kung ano pang dahilan. Tawagin mo lang ako na, ayun, gusto mo ng picture. Kahit sa iba, tawagin nyo lang ako. Kasi minsan may mga nai-encounter ako na nakatingin. Hindi ko naman alam na kilala pala ako ng tao na yun. Mamaya, parang kursonahada lang ako. Kaya pag tinitignan ako, tapos wala naman sinasabi, umiiwas ako ng tingin. Ayoko mag-expect na kilala niya ako eh. Magmumukha akong mayabang kasi. Yung pala, kilala niya ako. Tapos, dati pa to eh, pinost niya ng suplado naman nito, di namamansin. Meron ako na-encounter na ganun. Tinitignan niya ako sa Alabang yun, sa mall festival. Tinitignan niya ako. Tapos, hindi niya ako tinatawag, nakatingin lang siya. Tapos, parang may gusto siyang sabihin. Feeling ko nahihiya lang siguro sa sarili niya na parang, hindi dapat. Hindi, napapanood ko lang to eh. Pero, napapapicture ako po. Pero, feeling ko gusto niya magpa-picture sa akin. Pero, tinitignan niya lang ako. Ako naman, napatingin sa kanya. Tapos, ang tagal eh. Sabi ko, ay putang ina, baka kursunada ako na ito ah. Iniwasan ko na lang ng tingin. Hanggang sa na-post niya, natandaan ko yung mukha niya, nag-post siya na, tangina na ito, ni-share na ng puta, suplado ang puta, minura-mura ako sa ganun. Sa isip-isip ko, hindi mo naman ako tinawag kasi, parang ganun. Kaya may mga ganun pagkakataon na may mga tao din na parang, hindi man sa akin, yung iba, kilala ko to, napapanood ko to, papicture ba ako? Parang wag na, tangina, ayoko mapahiya na nagpapapicture ako sa mga to. Parang ganun eh. Pero yun, yung ito, ikaw, first time mo sa FlipTop, sabi ka lang sa akin, tol, tawagin mo lang ako kasi ako hindi ko kayo kilala kung gusto nyo bang magpa-picture o hindi. Ayoko naman ako yung mag-approach. Basta magsabi lang, tol, huwag kayong mahiya. Magiging masaya pa ako. At yun, kita-kits tayo. Ang tagal kong hinintay na ma-upload to, Tito. Ang tagal kong gawan mo ng reaction video to. Idol, maraming salamat po. Watching from Singapore, Ken Ramos Belleza. God bless po, Idol, Tito Shernan. Wow, Singapore, sana makapunta ako dyan. May mga hip-hop community ba dyan o may mga show? Sana makapag-perform ako dyan sa Singapore. Kontakin nyo lang ako. Tara, pag-usapan natin. Mag-perform tayo. Actually, may mga show akong ginaganap tulad sa Baguio, sa ibang lugar. May mga organizer doon na di rin nila alam kung paano gagawin. Ako na rin halos yung ibang show ko, ako yung nagsiset, ako yung nagbibigay ng idea. Kaya pwede nyo akong kausapin kung gusto nyo ng event organizer. Pwede ako. Kaya ko rin kausapin yung ibang mga artist na gusto nyo. Sabihan nyo lang ako. Otits, pa-review nung Lil Jon vs. Nikki. Thank you and God bless. Oh ba, sige, gawa natin yan. Eto na! Huwag natin patagalin to. Pistolero vs. Moth. Let's go. Pangil! Sa pangil! Sagbaran na! Yo! Una sa lahat, salamat sa mga napadayo pa sa amin. Sa mga kapwa kabitenyo, makakaasa kayo sa akin. Na manalo o matalo, papakita ko pa rin na hindi tayo iyakin. Simpleng panama kay J. Blackin, hinarapan talaga. Ginawa sa lugar nila, home court, Taga Cebu yung dinaragan, Yo! Pero kung bakit niya nga ba bineto, di lang yung basta palabas na dramahan.
Bilang dayo, inisip niya yung galit ng Cebuano, baka sa dahas pa madaan o sa labas mapaabang. Nataranta lang talaga at baka mabash nga na naman. Kaya nga siya hasbula na Russian malamang. Asbula, Ratchas. Pero pumayag na ako mag-advance sa kabila ng mga imbento mo na rules. Kapalit ng dagdag bayad, gagawin ng mas secure. Imbis na luto, let him cook na yung mga komentong a-assure. Di na ako magtitipid sa apoy kahit nagtaas ng presyo yung gasol. Ang ganda ng verse doon. Magandang panimula. Hindi man rekta kay Pistol, pero ang ganda ng verse niya. Maganda, maganda. Solid yun. Teka, puro kay Boss pinanatuon yung mga bungad ko na tira. Samantalang sa lapad ng kalaban ko ngayon, ba't parang di ko nakikita? Sa Cavite ba naman ginanap ni Pibus, di representante yung bibida. At gaya ng lumang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung bisita. Imus, lumang pangalan ng Imus, bisita. Tignan nga natin. Tama ba? Lumang pangalan ng Imus. Cavite. Imus, pwede na yan. Ang pinagmulan ng Wikipedia. Pinagmulan ng Imus. Ay, ba't ito? Bayan, Bakondala. Oh, kinangina naman eh. Ano yun? Bisita. V? Sita, tama ba? Search na natin. Sinasabing nagmula ang pangalan ng salitang ang pangalan ng Imus sa salitang Tagalog na nangangahulugang ng lupa ng ilog, tama ba o mali? Hindi. Si answer. Putang ina, ba't di ko makita? Tama ba yung bisita? Ito. Imus, formerly a visita of Cavite. Viejo. So totoo nga. Malaking bagay din yun. Malaking bagay din. Dagdag kaalaman. Yan ang lumang pangalan ng Imus, nakalimutan na yung bisita. Pistol here! Kahit una sa lahat, wala ka naman dapat, nagkamali lang ng dikta. Nung inalo ka ng PSP ni Pibus, gusto niya lang sabihing mag-gym ka. Kasi ang taba mo na, brother. Pero ironic na agad yung angle. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Pistol, muscle. Kaysa itanong ko sa inyo, search na natin. Muscle of gun? Tama ba? Muscle gun. Hindi eh. Tama ba to? What are muscles gun? Ito ba yung tinutukoy niya? Pangmasahe? Ayun ba yun? Tama ba? Pangmasahe ba yung tinutukoy niya? Akala ko yung tinutukoy niya yung dulo ng barel, yung, di ba, yung tunay na barel, ang dulo nun ay muscle. Baka tinuturo niyo yung muscle gun. Baka yun. Paano ko hahanapan ng butas tong pistol kung wala namang muscle? Kasi tignan mo Tama ba ako? Pakorek nga ako mga tol. Pakorek ako. naman, napunta na sa batok lahat ng balat mo sa leeg. Mamaya, habang bumabanat, pwede nyong i-check, lalo pag nakatagilid. Sa likod, dalawang taba yung magkapatong, parang may extra siyang bibig. Kaya pala rinig na rinig kahit di mo na itodo. Sipin mo, pag tumatangu-tangu ka, yan yung nagsasalita ng oo. Kasi bukod sa battle rap, ginawang buhay katakawan. Nagkabunganga kabilaan. Yan, pwede ka nang tutukan ng boom mic kaliwat kanan. Sa pagkain ng sagad, di na nagawang mahinto. Kahit nangangain na ng kwintas, yung taba sa balat na impok. Diyan niya raw naaalalang kampiyon siya kasi nakakagat sa ginto. Champion bars. Oo, kampiyon. Kumugan at isabuhay, 2 tournament na panalunan. Pero saglit, ikukwento ko lang din kung paano niya yung nakamit sa panggugulang. Una sa sunugan, si Kairam yung sinet para maka-advance ng mabilis, humiling na tong madupang na makipagpasahan ng sulat, magmukhang magaling lang sa batuhan. Siyempre, ikaw yung mas ahead, kaya napilitan ng patulan. At yun na nga yung binisto ni Castillo kung saan galit kang napuruhan. Sa isabuhay ran mong di rin great, puro easy stage tsaka baguhan. Sunod si Poison dun sa blackout.
Sa halip na magsalpukan, binigay yung kampyonato, hating kapatid sa balatuhan. Pero nabatid ko rin na utang lang yun upang yung panalo mo sa round 1 ng matira mayaman, siya naman yung maghatid, yun ang pabalik na kasunduan. Okay? Kaya wala akong bilib sa mga tropeyo mo o belt, yan ay hindi makatarungan. Pag yung kalaban alam niyang pwedeng humigit, didikit yan kalaunan. Mag-iisip siya ng ideyang basta di siya yung gipit sa sang-ayunan. Ikaw lang yung kilala kong walang leeg na takot magkatinik sa lalamunan. Tangina. Props sa rhyming at internals nun. Grabe yun. Higit, gipit, tinik, tapos yung dulong bars, lakas. O ano, traidor na ba ako? Porkit binisto tong hayop? Pues ako'y di natatakot. Kung tingin mong tinira kita patalikod, eh di magrebat ka na lang din gamit yung bibig mo sa batok. Lakas, ang lakas ng round 1 ni mo, tangina, solid. Round 1, pistolero, let's go. Lahat daw ng pagiging kampyon ko, pandaraya, sinasabi nitong bobo. Eh ang tanong, nung nag-champion ako, bakit kinongrats mo ko? Kinangina mo? Tinitira mo pa si Phoebus? Ang dami-daming sinasabi nito. May pa 13-13-0 ka pa, si Phoebus lang pala babadibag sa'yo, putang ina ka. Nagre-reklamo yung mga fans mo nung laban mo, tapos wala kang ibang ginawa kundi gumanon ganon. Alam nyo, tawag doon, pusod ng kampyon. Pusod ng computer. Nakakaawa, ginawa siyang bata, halatang kinakabahan. Pagtapos kamut-kamutin kanyang tiyan, suso niya naman kanyang pinaglaruan. At dahil sa body language mo na yan, aming napag-alaman na meron kang pusod ng kampyon at utong ng talunan. Tangina mo. Tangina yan. Pukinanginan to, sa video ang humble, ginagawa mo pa kaming tanga. Kunwari ka pang ayaw mong manalo tapos nandito ka na. Pansin nyo ba? Pansin nyo ba? Tangina, nung binawi ni Boss P yung panalo, yung smile niya naging frown. Nag-walk out, umupo sa sulok, pagtapos siyang pagmukaing clown. Lakas maka Kendrick, yung humble biglang napasit down, motherfucker. Di ba? Kasi technically, Boss P, si J-Block yung panalo, tama? Pues eto ang tanong. Ba't nung si Aklas nag-back out, si Shay Rumekta semis, ba't nung si J-Block nag-back out, nandito ka ngayon? Dahil yung sayang yung chance na mapromote yung album at makuha yung simpatsya ng tao? Dahil technically lamang ka pa rin sa mga boto ng hurado? Well, mapa-album man o battle, wala kang napanindigan dun, gago. Huling-huli ka sa akto. Ikaw mismo umaayaw nung kinasahan ka ng panalo. Man, kaya paano mo nagawang marap dito kung sa sarili mo mismo hindi mo deserve yung pagsampa? Tinanggap mo pa rin kahit di nakatanggap-tanggap yung mga nabitawan niyang pasya. Naiintindihan kita sa kabilang banda, kinikita natin dito, di lang barya. Tsaka di pwede matapakan yung pride mo pare, marami ka pang kailangan sa kanya. Oh my God. Nasa bulsa niya lahat Parang hindi masyadong hinihiyawan si Pistol dito ah. ng needs, wants, pati yung magagamit mong weapon. Kaya nga di nangilag sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon, man. Nice. Yun, ganun. Tulugan niyo ako. Nasa likod niya si Doraemon. Di na wala sinubita kay Damulag, nasa likod niya si Doraemon. Nandito ka, gago. PSP namin, pangil sa pangil. Yung sayo para sa papasok. Ending, siya naman nagbenta ng ticket. Ilang daan dyan sa Euromecta at nag-PM. Home court advantage, sobrang obvious na kayang-kaya mong gamitin. In short, pinapasok ako sa hawla mo para magiling sa iyong ngipin, pero lahat lang ng mga tinae mo sa Cebu ang siyang napili mong kainin. Gusto mo i-promote yung album mo? Paano mo makukumbinse yung mga adik na sincere yung lyrics ng album mo? Kung sila di makakain, nalulunok mo yan ng buo. Paano mo makukumbinse yung mga tulak na tumigil at magbanat ng buto kung ikaw mismo nagbebenta ng hindi mo gusto? Tangina mo. Tangina. Ang lakas ng punto na yun. May sumigaw ba? Ang lakas ng punto na yun. Na yung album is about drugs pero nagbebenta ka ng hindi mo naman na ginagamit. Lakas ng punto na yun. Buto kung ikaw mismo nagbebenta ng hindi mo gusto, tangina mo. Hindi hiniyawan, sayang. Kala ko ba pag 3GS bias? Di pala 3GS tong mga to.
Sali nga kayong lahat, 3GS. Nagmamalasakit ba ka mo? Kay Sayad, Saito, Batas, Apex at iba pa? 83% ng kalaban, adik na parang personal niyang kilala. Tapos may pa-album-album ka pang nalalaman, tangina ka. Kahit hindi mo i-release yan, ang dami mo nang kinanta. Tangina, lakas, Putang lakas, ang lakas nun, ang lakas ng punto na yun. Gusto ko yung naging punto niya doon na parang, kasi yung album ni Mot, panalo ka sa is, kung may pandinig ka naman, alam mo na ang pinupunto niya is about bisyo. No? Tapos, naglabas ka ng album na hindi mo naman tinitikman yan eh. Hindi mo naman linya yung ano. Pero gets ko na imaginary. Imaginary lang yung album. Pero maganda sa pandinig, may kapupulutang aral. Pero yung point is ni Pistol, nagbebenta ka ng di mo gusto. Ang ganda ng punto tapos man, pasok din eh. Pansin niyo yung mga inikot na angle. Cebu, J-Black, Bito, album, pati yung pagpapakahambol, tsaka pag-upo sa Gedli. Nadamay pa yung PSP, pati si Bosping naka-steady. Well, sadya akong pinakain lahat ng ine-expect mong angle. Regalo ko sa iyo yung Besi. Tropa kita, ayokong masayang yung mga rebat mong naka-ready. Kaya sige, balik! Lapit! Ilabas mo, gigil mo, Kap. Siguraduhin mo lang na di ikaw yung tatapak sa sarili mong trap. Tangina, lakas. Para sa akin, tabla to. Ang ganda nung bars ni Wimot, yung pagka-construct. Pero ang lakas, iba din yung punto ni Pistolero at yung pagka-construct niya. Although may mga bara talagang tinutulugan si Pistol. Yung iba, tinutulugan. Naririnig naman natin. Pero ayoko nang tignan yon. Yung mga punto ni Pistol, ang lakas. Sasabay din kung paano yung style ni Mot. Tutusin, style clash nga to eh. Punto, tas bara. Tabla sa akin to, tabla. Round 2, pakinggan natin si Mot. Yo! Dinamay pa. Yung laban namin ni J-Black. Halatang ignorant. Oo, sa Cebu, puro di pagsang-ayon yung narinig yung chant. Pero paglabas ng video, mga battle rap fans mismo, nagbalik sa akin ng panalo, rumispeto ka sa people's champ. Oh! Ang lakas nun. Pero sabi nga ni Pistol, may mga nakahandang rebat nga daw na parang wag mo apakan ng sarili mong trap. Hindi natin alam. Si Mot, may magagandang rebat din yan. Kaya kung iaanggulo mo pa yan, talagang nakakaumay. Yan ay bunga lang ng selos at inggit at ang nagsisilbing patunay. Mas naging maingay pa yung round 1 ko sa tournament kaysa sa mga kampyonatong nakamit masasunugan at isabuhay. Ang ganda ng pagkaka-construct ng rebat niya na yun. Tapos nagbenta daw ako ng ticket. Tangina, may isip ba to? Una sa lahat, kung di kami nagbenta ng ticket, wala silang ipang TTF sa'yo. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. Sa bagay, kahit sabihin natin maganda yung pagkaka-construct, may mga naririnig akong magaling mag-rebat na naka-construct tulad ni Invictus. Si Invictus, pag nagre-rebat, naka 4 bar set pa, putang ina. Kasi real talk, ayoko na sana mag-advance, sabi ko sa post. At yung salita ko, ayokong kinakain. Pero naalala ko, nung round 1, nagre-reklamo kang mas malaki yung binayad nila sa akin. Magpasalamat ka na lang bilang kaibigan, tinupad ko ang iyong hangarin. Pumayag na akong mag-advance kapalit ng kasunduang gawing pantay yung TF natin. Kwento ko lang, napadpad kami sa Tondo. Dinalaw namin to nung minsan. Kung saan dinala kami sa Ugbo. Puta, binida niya agad yung mga solid na kainan. Di mo to pwede itanggi. Di ba para ka nahirinan? Kasi habang naglalakad kami, puta, tinawag siyang Steel One. Sumimangot, napigilan. Siyempre, public figure yung gusto neto. Dami pa namang tao, tsaka hilera din yung pwesto. Kaya naglakad-lakad ulit kami. Nang bigla na namang may tumabi. Papicture, Bostolero! Real talk! Sa sarili mong lugar para kang pinagtripan. Bostolero ang puta, payag ka nun, wordplay ka ng fan. Pero seryoso,
nadama ko yung ines na nagkiskisan niyang ngipin. Biglang sumama yung tingin, parang nagdilim yung paligid. Sa battle rap, lakas mang asar. Sheesh! Galing pa mag-filler, pero pikunin lang sa fan. Daig niya pa bitter, kasi gusto na manapak. Manakit na yung trip niya sa gigil. Doon na nakilalang pistolero ka nga. Dumidiin yung grip pag na-trigger. O ano sasabihin mo? At least may bayag, papalag. Pues supot pa rin to. Kasi kahit magpakitang kakasa o kahit matrigger ka pa, di ka pa rin putok sa inyo. Bukod sa amoy. Tangina, putok sa inyo, kilala. Dahil hindi nga siya kilala nung binati siya. Trigger, konektado pa rin. Lakas, ang lakas nun. Alam mo kung saan ka paputok? Sa pagbebenta mo ng sex toys galing China to Pinas. Kaya anong pistolero, baka dildulero, malamang niyang ethics mo, pinyas. Astahang kala mo kung sino pero yung karakter neto di likas. Seller ng dildo tsaka pampalibog, halatang peke yung tigas. Pero Nax, artista na si Peace. Sa Batang Quiapo na pa-extra. Puro reaction, walang speech, parang pipitong punyeta. Ano kala mo, astig tsaka big break mo na repa? Eh kung wala ka namang script, anong papel mo sa eksena? Ang gandang punto rin nun, damn. Lalaitin mo si Luxuria na sa respeto, pinangalan ng Jambalaya para lang ipahiya. At least doon nag-rap siya sa gitna. Tanginang to kung makapagsalita. Kala mo talaga yung eksena niya may salita. Huwag mo na kasi piliting isiksik yung sarili mo sa scene na hindi kaya dalin. Di yung pag may kasama kang mahilig mag-adlib, pinag-iisipan mong sipsip at mapapil. Mastapit, wag ka naman din kasi magmagaling. Ang masakit, sa kabila ng pagiging tondog ang represent at saka feeling na kartel, may bit-bit kang ang barel pero walang nakaipit na lapel. Sa pangasar ko lang pinarating pero sa pakiramdam niya mabigat. Kilalang freestyler pero sa aktingan siya'y mahina on the spot. Kaya yung susunod mong scene, aabangan naming lahat. Kung talagang magaling ka magbalik, doon ka sa TV magrebat. Ang ganda rin ng mga punto ni Mo. Tangina, mahirap tong laban na to ah. Pakinggan natin, pistolero. Jo! Wala daw tayong script, sabi nung Bano. Di mo ba alam na kinabisado namin yung pinaka-importanting tango? Okay. Pag nag-uusap sila kidlat, nakaganyan lang kami, oh. Kung kinangin naman, tagal namin kinabisado nun. Okay. Men, real talk. Ako naman magre-real talk, putang ina mo, ah. 2 months ago, nag-PM to sa amin. Sa GC namin nila kay Ram. Sasali daw siya ng gang kasi uso. Sali na din daw kami para sure ball. Basta ako, sasali ako kahit yung asawa ko tumutol. Putang ina mo, ngayon ka pa nagagaganyan, yung mga gumanap na gusto na ng tahimik na buhay utol. Ano yon, mula pa 2024, buhay mo dito na ginugol. Okay. Hinawakan mo ang dasma hanggang sa nasugbo. Tunay na ninong ng anak ni Jojo at ni Undo. Okay. Nakipagsabayan sa mga hamon, humantong man sa patayan. Meek and chill yun ay tindahan ng lahatan ng bantayan. Tangina mo! Okay. Tanginan to! May paganyan-ganyan pang nalalaman. Pero nung nahinuha niya na kami magkalaban, bigla-bigla ako iniwasan. Di ba? Naalala mo, PSP sa Subic? Sabay-sabay tayo lumabas. Sobrang ilang mo sa akin, kinakausap mo ko pa atras. Inangina mo, nag-uusap-usap tayo sa gate, kinang-ina ka. Natapos conversation natin, nasa parking ka na. O, tawa rin siya, oh. Ano yan? Pampalabas ng gigil, hugot angas laban sa akin. Nag-iipong ka ng init, pare. Tara, gasolinahan pa natin. Wala akong planong abulahin ang iyong desire. Pistol here, motherfucker. I fight fire with fire. Tangina. Ganyan siya bumatel, tol. Damay na pati pakikisama. Yung battle rap, naging rat race dahil lang sa dinadaga ka. Pwede kang sumaksak, tumadyak, o sumapak man lang sana. Alam mong asintado yung pistol, pinili mo pang dumistansya. Diba? Ano ba iniiwasan mo? Na may masabi ako ditong bagay na di dapat malaman ng lahat? Para sa ampa, Tomas, matagal ka nang nagkakalat. Tangina nung ahon nga, pinilit mong ibaliktad yung may sayad bato. Sa bato may daya. Kaso nagkulang ng letra at palpag sa pagtahi. Kaya nakipagbaliktaran na lang siya kay Salome Salvi.
Kaso di pa rin yun yung solve sa mali. Dinaan sa pakulo para yung palakpakan ay mahakot. Pero yung nawawalang letra, di nagpakita at yun yung nakakasulasok. Dahil yun ay simpleng pag-ami na dinaan lang sa pag-amo. Kaya yung nawawalang di, dun kay Salome pinasok. Ganda nung, Pistol here, ang ganda nung napili niyang angulo doon. Tang ina, ang ganda nun. di, dun kay Salome pinasok. Yun, na-appreciate Pistol ng crowd. here. Di ba? Dapat pinatato mo na lang, putang ina mo. Nagbabanggit ng pangalan ng porn star para yung linya magkatira o baka para makatira. Kunwari, para lang sa punchline pero yung mensahe kumikilya. Nagpaulan pa ng simili ang puta, gusto lang pala maglabas ng similya. Gago! Ano, napapasandal ka na sa sikat? Huwag mo na kasi pilitin. Ba't di mo na lang aminin na hindi na ikaw yung dating mot? Ayaw mo na sa dating mot. Kalmado na at tila na wala na din yung yabang at di maikakailang nahihiya ka na rin magbaliktaran. Mula saito sayad hanggang umabot sa sagpangan, bumalik lang si mot pero hindi yung inaasahan. Tangina, kung may isa pang decent round na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang walang fanbase sa Cebu. Nakita siyang demotivated nung wala siyang fanbase sa Bisaya. Ulit. Sayang. Kung may isang decent round pa na na-spit si Sayad, alam mong ikaw yung hihilata. Nakita kang demotivated nung wala kang fanbase sa Bisaya kasi ikaw yung young kid na crowd favorite pero parang di na yata. Ganyan talaga, wala ng favoritism kapag hindi ka na bata. Aware si Boss P sa issue, kaya nga nandito tayo eh. Baka sakaling bumalik yung gigil pag may kababayang umalalay. Battle sa inyong hometown, ako pa napili niyong kadamay. Squatting inimbita, parang di na kayo nasanay. Na kaya kong maging komportable kahit hindi ko to bahay. Tulugan nyo lang. For ilang years, 3GS at si GL lang yung nag-ingay. Naalarma ka lang at iyong napagtanto na yung eksena ay dinominate ng train at squatting at naging home along the Riles yung tagpo. Bahusay kang artist, maganda music, karerang maayos ang takbo. Pero hindi mo na to ruta, Thomas, magstay ka sa tracks mo. Ganda pa rin ng punto. Pero para sa akin, ibibigay ko ng slight edge kay Mot. Malinis na performance. May mga rounds si Pistol na slight stumble. Mas malinis at marami rin parehas naman sila eh. Iba kasi yung iba yung ginagawa ni Pistol, yung pinupunto niya eh. Galing niya humanap ng butas eh. Kay Mot naman, maganda rin yung napili niyang butas at mas magandang pagkakakonstruct para sa akin. Sunod-sunod, lalo yung mga internals. Kay Pistol kasi, ito yung setup, pero mararamdaman mo na, puta maganda to Sabi biglang babagsakan niya ng magandang punchline. Solid. Kay Mot naman, yung napili niyang angulo, mas sinisiksik niya pagdating sa rhyming. So, slight edge para sa akin. Konting lamang lang Mot ako dito sa round 2. Para sa akin Mot, mas malinis. Yun lang. Round 3, nababati na tayo. Pa-shout out, Jason Sulayaw ng Bulacan. Lagi po ako nakasubaybay sa iyo. Thank you. Taga-tubig idol ay taga-ilog. Yun, idol. Okay. Idol, pa-shoutout, Mark Gonzaga from Vancouver, Canada. Lagi ako nakikinig sa iyo habang nagwe-welding ako. Haha. Pampawala ng antok. Uncle, salamat lagi. Mag-iingat kayo palagi dyan sa mga kababayan natin sa ibang bansa. Haha. Madaming crowd ang nagulat. Ikaw nga, idol, sabi mo sa liga mo. Babawasan ko siya ng minus points. Ay, oo, isa pulo. Ganun talaga. Nagkakamali tayo. At tanggap ko naman. Pa-shoutout dito. Rogen Domos, palagi po ako nanonood ng flip top at reaction video mo. Sana mapansin. Thank you. Yun, round 3. Ito na yun. Woo! Game pa! Isa na to sa factor ng battle rap. Ito talaga. Kailangan yung round 3 mo. Kailangan pandiinan na to. Hindi pa ba? Lalo't ganito kadikit na laban. Tangin na, kailangan to. Itong round 3 parang na to eh. Yung decision round to eh. Lalo pag ganito kadikit na laban Tangina. Humina na daw ako. Yun nga rin yung pansin ng mga tao. Sa gitna ng battle rap na may metang pabago-bago. Yung dating batang hindi mapigil. Yung gutom daw biglang naglaho.
Yun nga nag-alis na ako ng gigil, ba't hindi pa rin matalo? Pansin nyo ba? Pinipilit niya na lang yung mga anggulong mahina. Pero ox lang. Kahit ang layo na ng mga tira, grabe ka talaga, Mr. Longbam. Nice one. Oo, malahams, yung pagka-bonjing di matinag. Pwede ring lesbiana na pinilit maging hip-hop. Sa grupong 3GS, ikaw lang yung tinatawag nilang hipag. Kasi peace. Ay, actually ano ko lang, dapat talaga maghipag yung sa 3GS o naisip ko, tara hipag, mga ganun. O kaya sis, para maiba lang. Kasi kaya talaga, kaya naging bayaw ang tawagan niya sa 3GS. Kasi nung binuo namin yan, sabi ko, ano kaya tawagan natin? Common na kasi yung pare, tol, Brad, Chong. Naisip ko, sis, kasi pambabae, di ba? Sis, tara sis. Ganun dapat tawagan namin. Biglang naisip ko, bayaw. Tara, bayaw na lang. Kasi yung bayaw, naging tawagan namin yan dati nila, yung sa Breezy. Naging Breezy kasi ako, solidong Breezy. Kami nila Blink, si Lux, yan, naging tawagan namin. Tapos, inadapt ko siya sa 3GS. Share ko lang. Hipag. Kasi peace, please naman. Kahit magpakaastig ka dyan o mag-artista man, wala talagang karisma hanggang charis ka lang. Kasi kung susuriin, walang swag. Kahit suotin mo pa lahat, anumang angas idaan, walang masculinity ma-attach. Sobrang chubby, walang cuts, maputla yung kutis ng balat. Mukha kang buling anak mayaman na di pinayagan magpatats. Pag nambuli ang lakas, kasi sabi niya ng gubat, natakot sa akin mga champion nyo. Talagang ayaw niya tumahan. Hinamon pa si Akata para may hype na makuhaan. Sabay banat ng, ako'y kontento at masaya. Sinumbat niya dun sa laban. Bitch, please, isa kang bulaan. Kung kontento ka talaga, ano pang gusto mong patunayan? Pues kahit magtanong ka sa lansangan, talagang di ka irerespeto dyan sa alias mong tangan-tangan. Kung sa lahat ng gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Damn! Lakas nun! Sa lahat ng gunman o birador, ikaw lang yung gustong uminit ang pangalan. Kasi, ito, labas to yung pinupunto lang ni Mot. Walang kriminal na nagsabing kriminal siya. Marami akong kilalang walang mga birador, na hindi nila sinasabing ganun sila. Ang ganda ng punto niya dito. Ikaw lang yung gunman na gustong uminit ang pangalan. Kasi katangahan yun. Pero, kumbaga, kinonekta ko lang doon sa pinupunto ni Mot. Gunman, ikaw lang yung gustong uminit yung pangalan. Ganda nun. Kaya pala sali ng sali kahit sa amateur league. Basta sa papuri lang ma-mention. Kahit puro rookie yung nakahain, pues sikmurain mo tong lesson. Sa battle rap ka nagpakain, naging panulak mo atensyon. Grabe yung gusto mo sa battle, inuhaw ka sa validation. Tangina. At gamit istilong pangmamak, pagmumukaing wak yung pagrarap ng kalaban niya. Na idadaan muna sa komedya para yung simpatsya mas mahatak pa. Mapapansin nyo yan madalas sa mga banat niya. May magdadagdag ng konting adlib pag ramdam niyang pumapalya. Hanggang sa magpapaliwanag ng mahaba kahit wala nang kinalaman pa. Pero the fact na puro ka the fact, talagang papaniwalaan ka. Ano hindi? Hindi. Napareact si Big Boy, kitang-kita sa muka. Tawag yan, recoil, yung pistol na uga. Sumakto pang nag-react si Pistol, no? Galing. Oo, magkaibigan, pero wala munang peace. Peace parang tawagan dito sa aming bayan. Sa gitna ng laban, walang peace. Peace, sinantabi yung kapayapaan. Oo, walang peace. Peace, kakainin ng buo, parang sakit mong katakawan. Ngayon nila mo ng malinis, kaya alam nyong wala ng peace kapag simot na yung kalaban. Peace o yung matitira, simot yung kalaban. Kaya mga hurado, take down notes at paki-finalize. Mas dekalibre aking round sa huling linya i-analyze. Tinadtad ko siya ng butas, iba't ibang anggulo sa kada lines. Kaya panis yung pistol ng tondo sa mot ng Cavite, simbolo ay Armalite. Maganda, ang ganda ng round 3 ni Mot. Pakinggan natin tong round 3 ni Pistol. Dito ako excited
ito kasi yung parang strong round ni Pistol sa lahat ng laban niya. Pero malakas yung round 3 ni Mot. Round 1 nila, tabla para sa akin. Round 2 slight edge siguro. Ibibigay ko yung round 2 ng 8 kay Pistol, 9 kay 9 kay Mot. Isa lang ang lamang. Game. Pansin nyo ba kanina pa ako di nagre-rebut? Pakinggan nyo maibig. Tropa ka to si Mot. Alam yan ng mga nakakakilala sa amin. Madalas niyang pinupuri yung round 3 ko kay Goryo. Lalo na daw yung huling palitan namin. Ang lakas ng round 3 mo doon, kuya. Wasak na wasak yung damdamin. At since na-appreciate mo, ipaparanas ko sa'yo. Total, hindi ka iba sa akin. Okay, okay, let's go. Babalik tayo sa nakaraan. Naalala mo pa ba si Apex? Si MJ. Hihi! Chinek ko lang, baka hindi na. Pero alam kong mapagmahal tong magulang at ama, so malabo nitong makalimutan yung kapamilya. Kayo, naaalala nyo pa? Logo ng kapamilya, pasok yung linya, ninakaw niya mga repa. Nakesyo magkaiba lang daw ng konsepto, pero magkaiba yung pagletra, o baka naman ninakaw mo yung konsepto at nirecycle yung ideya. Teka, alam natin na nanggaling yun sa Michael Joe versus Ultimate, tama? Lahat ng yan, alam na natin. Pero alam nyo ba na si Ultimate ay established MC ng Rap Lines? Liga kung saan siya mismo nanggaling. Okay. At hindi mo rin pwedeng sabihin na sa Titus yung naganap, paring Mot, paumanhin. Maraming tetestigo na yung sumasalang doon, kayo-kayo lang din. Ano, hindi mo napanood? Nakikita mo ba yung ads nun, Mot? Ganon ka kasinungaling. Nagka-problema na yung prangkisa ng kapamilya, hindi ka pa din umaamin. Tangina mo. Tangina, nagpapapaniwala kayo dito? Kilala nga itong nagnakaw ng vibrator na naka-on sa comment section. Yung maganda pa kayang linya na ni-recycle para safe kapag na-mention. Dinamay pa yung GMA at TV5 sa scheme. Akala nyo hindi ko gets yun? Kahit mag-iba-iba ka pa ng network, sobrang linaw ng connection. Paano hindi nalusutan? Premeditated rebuttals. Pinaikot niya si Apex na nasabi na daw yun ni Plasma. At ang ending, si Apex pa yung pinagmukha mong gaya-gaya. Kahit sa tibing kuba namin i-replay yung palabas mo, hindi gagana. Wala kaming napanood na kapamilya dun sa Plasma. Tibing kuba, Plasma, pakyo. Tangina. Mahigpit ang research yan, yung binibitaw ni Pistol. Wala kaming... Ang husay dumepensa, napunta pa sa iba yung blame A. After that, lahat ng fame pasok sa kanyang nameplate. Yung mga analysts, tinutukan mga galaw niya at gameplay. Naging notable yung rookie nung naistilan yung MJ, motherfucker. Pistol, matagal na. Napaglipasan na yun ng taon. Well, that was your breakout performance, Thomas. Hindi lang yun basta ganun. Yun yung tipong best bars of the year. Ganon kaganda yun at malaking epekto ng linyang ninakaw mo sa kung nasan ka ngayon. Oh, damn. Tangina kung tutuusin, ang dami ng bumoses, nagbulag-bulagan lang kayo. Baliktaran ni Notorious, vibrator sa comment section, bars react ni Lalip, choke ni Shernan, syempre yung kapamilya, asong ulol ni Romano, extra Diyos ni Sayad, Miss Columbia ni Sak, 12-month scheme ni Rapido kay Lil Sisa. Yung karir nitong singket, dinaig pa yung Pinas sa China kasi nagbago yung sitwasyon ng dahil sa siyam na linya. Siyam na linya? Pinas, China, 9 dash line, siyam na linya, ginigera na kita, nakatanga ka pa, putang ina ka. Tignan nga natin yun. Buti pinaliwanag mo. 9 dash... Ay, bakit P? Buti sinabi mo. 9 dash line, China. 9 dash line, China, picture. Okay. Sa China pala yun. Just where exactly did China get the South China Sea? Dahil ang 9 dash line ay
Parang hanggang doon yung pag-aari ng China. Okay, okay. Ngayon ilakad natin paatras yung mga paa nating malikot. Malinaw na ba sa lahat kung bakit ayaw niya na sa dating mot? Imbis na pahinog, yung idol nyo pahilaw. 3 ulit bumalik, 3 ulit naligaw. Kasi ngayon ka palang nahiya, nagmature, nagkaprinsipyo ang bitaw at ang kapalit nun paglitaw ng mahina na ikaw. Tang-inang, katinon. Kaya nga pinakain ko na to nung round 1, di ba? Bilang paalala, kapatid, kung paano ka niligtas ng premeditated mong ribatal sa mga nagtangkang kumalabit. Pero anong silbi kung mabalik mo man lahat ng mga nasabi kong masakit, kung ang katotohanan, kaibigan, ikaw na yung nahihirapang magbalik. Tangina, legacy mo na lang naiwan ang dahilan kung bakit may sabik pa rin na tao. At legacy mo rin ang dahilan kung bakit may mga huradong hirap na hirap kang ipatalo. Pero yung mga performance mo, sapat ng patunay sa tunay mong anyo sa entablado. Ikaw ang kusang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, sinarado ko lang yung kaso. Hindi masyadong hinihiyawan yung ano. Ang ganda ng punto ni Pistol dito eh. Hindi masyadong hinihiyawan ng crowd. Baka hindi nila, ayaw nilang tanggapin na may ganun angulo para kay Mot dahil kababayan ba? Pero para sa akin, sobrang lakas ng rounder ni Pistol eh. Ang katinga eh. Kusang nagbigay ng hustisya sa sarili mo, sinarado ko lang yung kaso. Mismo, binuutong event na to para sa'yo. Alam mo yan. Kung bakit tayo nandito at kung bakit sila nandyan. Kung bakit hindi pa rin ina-upload yung laban ko kay Poison. Ang lupit ng paraan. Para pagkatalo ko pa din kay J-Black ang inyong matandaan. Tangina, anuman tulak at buhat ang gawin nila para iangat ka sa laylayan. Pagbagsak ang kasunod ng pag-untog mo sa hangganan. Binuo ako para dito, binuo ka lang ng palakpakan. Kaya kitang pataubin kahit marami kang sandalan. Tangina. Grabe yung round 3 ni Pistol. Tangina, para sa akin malinaw Pistol to. Sa round 3. Grabe. Hindi lang na-appreciate ng crowd, pero yung whole round 3 ni Pistol, kung paano niya i-set up yun, at kumbaga bumuo siya ng isang napakagandang bomba na eto na yung pwedeng ikamatay ni Mot. Kahit sabihin natin mahaba yung setup, pero inuunti-unti niyang buuin yung alam niyang kikitil sa kalaban niya. Talagang effective sa akin. Hindi man naging effective sa crowd, pero para sa akin effective yun. Grabe yung bomba na yun. At para sa akin, medyo mas malaki lamang ni Pistol dito para sa akin. 8 kay Mot, 10 kay Pistol. Perfect round sa akin yun para pang kill kay Mot. 1 tabla, 2, 8, 9 in favor of Mot. Round 3, 10-8 in favor of Pistol. So overall, lamang ng 1 punto lang, dikit na dikit, lamang ng 1 punto lang overall, Pistol ako dito. Sino nanalo dito? Pistolero ako dito. Lakas, tangina. Sobrang dikit na ito. Pero ayun, sarili kong opinion ha. Pistol ako dito, lamang lang ng 1. Tabla 1 sa 2 in 8-9 Mot. Tas sa round 3 10-8 Pistol. Dahil 8-9 bawasan na natin yung round ni Pistol. Ilagay natin sa kabila. 9-8 pa rin, lamang ng 1. 1 puntos lang nilamang ni Pistol. Sino nanalo dito? Pangil sa Pangil, Bacoor Coliseum, ang mananalo dito ay mag-a-advance sa semifinals kalaban si Lanzetta sa Davao City. Ang boto ng hurado, 5-2, panalo si Mot! Okay. Tangina, minak pa rin ni Pistol. 5-2. Congrats pa rin kay Mot. Congrats pa rin. Pwede naman talaga din sa kanya. Depende sa panlasa. Pero ako, para sa akin, Pistol. Sino ba mga hurado dito? Isparo? Tulero. Eto, yung dalawang to, medyo masakit din sa ulo talaga. Isparo. Sino pa? Sino pa mga hurado dito? Isparo. Crisis. Sino pa? Si Ets.
To, mga MC talaga to, na-battle din. Rapido. Rapidong galit lagi sa Cristiano. Mag-move on ka na, oy! Don Pau. May karapatan naman. Target, okay. J-Skills, okay. Wala na. So, ayun, congrats kay Mot. Congrats pa rin kay Mot. Deserve niya. Bati tayo. Bago matapos. Pa-shoutout Carl Pospos from Siapo, San Jose Negros Occidental. Tipsy D, Bursack naman po. Tito Sherney, pa-shoutout, haha, pa-review sa sunod. Tiki Burst Lil dyan. Idol Sharna, pa-request naman po. M-Site Burst GL, solid, match up po. Thank you. Ayun. Dito lang to. Maraming salamat sa inyong lahat ha. Sa mga magpapabate, huwag kalimutan lagyan ng pangalan na taga-saan at i-comment nyo na rin kung sino yung gusto nyo gawa natin ng susunod na reaction video. Hanggang dito lang to. Mag-iingat kayo palagi. Magandang araw. September 21, September 21, Vuelta Balentong, flip top. Magkita-kita tayo.